So this morning, we want to get personal. Yan. Personalan po tayo ngayong umagang ito. Pakikalabit mo yung katabi mo sa personalan daw. Ayan. So hindi na natin pag-uusap o yung iba-iba dyan. O yung nangyayari sa kung saan. Tayo, pag-usapan natin ang nangyayari sa ating mga sarili. And I want you to be honest. Amen? Sino po dito ang honest? Taas ang kamay. Yung honest to. Aber, tingnan ko nga ang honest dito. Yun talaga, parang yung iba ayaw magtaas ng kamay. Kasi gusto nga honest nga eh. Kaya ayaw ko magtaas ng kamay. Perfect. Alright, but we want to be honest before the Lord. Anyways, wala namang natatago kay Lord. Tama po ba? Wala namang nalilingid eh. Kahit ayaw natin maging honest, bukong-buko naman tayo ng Panginoon. Alam na alam niya ang nangyayari sa atin. But the best thing here is that if we can be honest with God, then we can receive honest ministering from the Lord. Tama po ba? Pag totoo ang paglalahad mo sa Panginoon, talagang sigurado ang kanyang ibibigay din naman sa'yo ay yung ayon sa iyong pangangailangan. Because if you deny kung ano yung pwedeng gawin sa'yo ng Panginoon, dinideny mo rin ang iyong sarili. Like for example, meron ka nararamdaman, wala akong sakit, wala akong sakit. May sakit ka naman. Diba? So, be honest with God. Lord, I need healing. I'm sick. I need healing from you. So that healing will be given to you. Well, I mean, if we're too smart or too strong or too rich, kung tayo masyado ng malakas, matalino, magaling, may kaya tayo sa buhay, ang ganda mo. Ang gwapo. I mean, we may be having everything, pero may pangangailangan pa rin tayo sa Panginoon. Sino dito ang nangangailangan pa ng Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Ay, salamat. Amen. So, may mga tao kasi ngayon na porque sila ay meron ng kaya o alam niyo yun, wala naman nangyayaring masama sa kanilang buhay. They don't need God in their lives. No? Hindi man lang tumatawag sa Panginoon. They don't come to church kasi wala namang nangyayari sa kanilang buhay. No? Pero kung tayo ay i-assess natin ang totoong kalagayan natin, kaya ikaw ay mayaman, mahirap, o may pangangailangan, o sumusobra, may sakit, o mabuting kalusugan, we always have that need of God. Meron tayong pangangailangan sa Diyos, na siya naman talaga ang lumikha sa atin. Sadly, sabi doon sa isang statistics na nabasa ko, sa mga Christians po ito in-address, 70% daw po ng mga Christians ngayon. 70%. 70% ay dumadalo sa iglesia, pero hindi lumalago. Wow! Quiet. Christian yun. Tinignan ko nga, baka ibang relihiyon eh. Nahanap ko, baka iba, baka nagkamali. Di Christian ang sinabi. Di nga lang in-specify kung may denomination ba or what. Pero ang sinabi ay Christian. 70% daw. Sabi ko, ba't naman ganito? And I started realizing that maraming mga Kristiyano ngayon, hindi kayo yun. Ha? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Huwag kakabahan. Ginawa nila yung kanilang Kristyanismo, yung kanilang pagpunta sa church as their religion. Ginawa nilang isang uri ng relihiyon that they do mechanically. Pumupunta sa church for the sake of going to the church, pero hindi na nakakapakinig ng salita ng Diyos at wala na ring nababago sa buhay. Diyos ko, tahimik. Tahimik ka. Yung 30% ng nag-church naman, yan yung lumalago. At siya yung nakikinig, at siya yung gumagawa ng salita ng Diyos, at yan ang nababago ang buhay. Nakakahinayang yung 70%. Amen po ba? Alam niyo kung bakit ganun daw at dumadami ang porsyento ng mga Kristiyano na pumupunta ng church making, going to the church thing as part of their religion, sa dami ng nagkukumpit sa panahon at oras ng modernong Kristiyano ngayon. Tama po ba? Pag Sunday, ang daming i-offer ng mundong ito. Wow!
Kabi-kabila ang sale. Kabi-kabila ang mga getaway packages. Kabi-kabila ang mga happenings. Kabi-kabila. Ang daming i-offer ng sanlibutan na to. And to some Christians, yes, they will go to church. For the sake of going there, Pastor, present, I'm here, present ako. Pero ang isip, wala dito. Nandun na sa lakad o sa gagawin mamaya. Sa pakikalabit mo ngayon, katabi mo, sabihin mo, parang ikaw ba yun? Ikaw na ba yun? Wala na. Kaya ako pag nagpipreach, lakad ako ng lakad eh. Tinitingnan ko yung mga nakatingin kasi iba, nandito na ako, galing ako doon. Pag pumunta ako doon, nandito pa rin ang tingin. Tulala, no? Wala ang iniisip dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. But if we will really be in tune with what the Lord is saying today, no? Ang Panginoon gusto niya specific, personal ka na makatanggap sa Kanya. Amen. Sino dito ang gusto personal sa makatanggap kay Lord? Amen. Amen. Marami sa atin ngayon, nung nakaraang mga conferences, ay binigyan kami ng instruction that this is the state of the church today. That the church is in such a situation of deadlock. Na ang church, ngayon, hindi lang dito sa atin, marami, ay nasa deadlock. Alam niyo naman, ang bumubuo ng church ay hindi naman building, hindi naman ang mga pangalan, kundi ang mga tao na nasa loob ng simbahan. We are the church. And somehow, the church is experiencing deadlock. Ano ba yung deadlock na yan? Alam niyo, nung binabasa ko ano ibig sabihin ng deadlock, sabi doon it is defined as standstill. Kumbaga sa larong chess, stalemate. Walang manalo, walang matalo. Kumbaga sa laban, may dalawang puwersa na nagkakalaban pero walang kumakabig, walang nananalo, walang nag-a-advance, wala rin namang natatalo. Okay? Kumbaga sa union ng employer o management at saka labor force, deadlock ng kanilang collective bargaining agreement. Walang magparaya. Walang mag-give in, walang mag-yield, deadlock. Ito magandang definition na nakita ko. It is a state in which progress is impossible. Pag ikaw pala ay nandun sa sitwasyon ng deadlock, imposible pala na ikaw ay makaabante. It is impossible for progress to continue. Deadlock ka eh. Kumbaga, you're stuck there. Bueno naman sa akin yan, sabi nung iba. Alam niyo, maraming mga Christian ngayon nasa deadlock din eh. Marami iba sasabihin, Pastor, pag-pray niyo naman kami, bakit wala akong trabaho ngayon eh? Ang tagal-tagal na, wala pa rin akong trabaho. Deadlock ang tawag doon. Bakit? Wala kang trabaho. Marami namang trabahong available kung tutuusin. Tama po ba na-experience ba dito? Marami namang trabaho eh. Kaya lang wala kang makita. Deadlock yun. Di ba no? Kumbaga, mayroon kang negosyo o mayroon kang trabaho. Maganda naman. Okay naman. Di ba? Masipag ka naman. Pero ba't hindi yata umaasenso? Parang ganun din, ano? Mayroon ka sakit. Nagagamot ka naman. Pero ang tagal mong gumaling. Deadlock ang tawag doon. Bakit patahimik kayo ng patahimik? Ano ibig sabihin nito? Christian ka. Nagsisimba ka naman. Pero hindi ka lumalago. Ganun ka pa rin. Parang walang nababago sa buhay mo. Main pa rin ang ulo mo. Nagmumura ka pa rin. Nangungutang ka pa rin ang hindi ka nagbabayad.
may kagalit ka pa rin. Ba't ganun? Kasi yun. Deadlock ang tawag dyan. May kasalanan ka. Meron kang nagawa na mali. Alam mo naman ang salita ng Diyos. Pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka makaiwas na gawin. Deadlock ang tawag doon. Para ba sabi sa isang kanta, gusto mong bumait, pero di mo magawa. Nakaka-relate po ba kayo dito? Gusto ko naman, Lord, yumaman. Gusto ko naman mapabuti yung buhay ko. Masipag naman ako, Lord. Eh, bakit hindi yata umuusad? Ganun pa rin. Tama po ba? Deadlock. Sino po sa inyo dito ang gustong magwasak ng deadlock ngayong umagang ito? Taas ang kamay. Marami palang nasa deadlock dito. Ang ganda ng definition na yun. Deadlock is a state in which progress is impossible. Ibig sabihin, pag nasa deadlock ka, hanggang doon ka na lang. Deadlock. Kahit anong exhaustion mo, andun ka pa rin. Deadlock. Sino po dito ang gustong hanggang dyan ka na lang? Meron ba? Hanggang dyan ka na lang? Eh, okay naman ang buhay mo. Christian ka na eh. Hanggang dyan ka na lang. Gusto nyo yun? Ayun, yung nagkakasala ako. Total, papatawarin naman ako ng Lord. Tapos bukas, magkasala ako uli. Kasi hingi naman ako ng patawad uli kay Lord. Magkakasala na naman ako. Hingi na naman ako ng patawad kay Lord. Ano ba yan? Paulit-ulit. Deadlock. Alam niyo, meron po sa Biblia that I saw a situation of deadlock and we will find keys in breaking our personal deadlock. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17, gusto ko i-flash yan sa ating monitor ngayon at mag-Bible reading tayo. We're gonna read almost the whole chapter and we will explain alongside with it. Okay? So 1 Samuel chapter 17. Ito po yung story when the people of Israel and the Philistines, sila po ay nagkaroon ng deadlock. Alright? Kasi, kung sino man ang manalo sa kanila will be possessing the territory of the other. At kung sino man din ang matalo ay magiging slave to the winning forces. Kaya lang nasa deadlock sila. They encamped in both sides of the valley. Wala namang kumikilos sa kanila. Okay, naka-flash na ba, Brother Richard? So 1 Samuel, if you have your Bible with you, we'll continue reading. 1 Samuel 17 verses 1 to 54. Now the Philistines gathered their armies together to battle, and they gathered at Soko, which belongs to Judah. They encamped between Soko and Azekah in Ephes Damim. And Saul and the men of Israel were gathered together, and they encamped in the valley of Elah, and drew up in battle array against the Philistines. Nakaporma sila doon. Gerang-gera. Pormang-porma. Pero walang gerang nangyayari. So verse 3, the Philistines stood on the mountain on one side, and Israel stood on a mountain on the other side. Magka-harap, na bundok. Magkatapat sila. Gerang-gera ang mga itsura in full battle. Sabi doon, and Israel, and with the valley between them. So verse 4, and a champion went out from the camp of Philistine named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span, 9 feet 9 inches, or almost 10 feet, si Goliath. So he's really considered a giant. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze, mga nasa 125 pounds yan. And he had a bronze armor on his legs and a bronze javelin between his shoulder.
Now the staff of his spear was like a weaver's beam, and his iron spearhead, yung pinakadulo daw po nung kanyang spear, no? Weighed 600 shekels, o mga 17 to 25 pounds. Yun ang estimate ng mga Bible scholars. Then he stood, sa verse 8, and cried out the armies of Israel and said to them, "Why have you come out to line up for battle? Ba't ba kayo nandiyan pa? I am not a Philistine, and you the servant of Saul." Hindi ako Pilisteo. Kayo rin, hindi naman kayo alagad ni Saul. "Choose a man for yourself, and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants." Yan ang deal. Naghahamon si Goliath. Maglabas kayo dyan, pinakamatapang ninyo. Lumaban sa akin. Pag natalo nyo kami, magiging alipin nyo kami. Sa verse 10, and the Philistine said, "I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we might fight together." Tinutuya niya yung mga Israelita. Wala ba ni isa sa inyo ang pwedeng lumaban sa akin? Sa verse 11, when Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Nanginig na. Natakot na sila. Kasi walang ganun ang height eh. Palagay ko puro mga tong na-recruit ni Saul eh. Mga Pinoy. By the way, si Saul, mataas din pong tayo, almost 7 feet din si Saul. No? He's a man of great stature. Pero nandun siya sa tent. Ayaw ding lumabas. Now David was the son of Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and who had 8 sons. Pero si Jesse, yung tatay ni David, may 8 anak. Alright? The 3 oldest son of Jesse had gone to follow Saul in the battle. Yung 3 matatandang anak, nandun na sa gera. Nakaporma din doon kasama ni Saul. The names of his 3 sons who went to the battle were Eliab, the firstborn. Next to him is Abinadab. And the third, Shammah. David was the youngest. Okay. And the three oldest followed Saul. But David occasionally went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. And the Philistine drew near and presented himself 40 days, morning and evening. Grabe tong Pilisteo na to. Nandun sila, pareho silang nagigirian. Wala namang nag-a-advance, wala namang umuurong. Andun lang sila. Nakaporma, gerang-gera, wala namang gera. So itong si Goliath for 40 days, day and night, lalabas yun. Pag-iinsultuhin yung mga Israelita. Wala bang lalabas sa inyo dyan? Wala bang matapang? 40 days. And 40 nights silang pinag-iinsulto nito. Then Jesse said to his son David, "Take now for your brothers," verse 17, "an ephah of this dried grain and these 10 loaves to run to your brothers at the camp. And carry these 10 cheeses to the captain of their 1,000 and see how your brothers fare and bring back news of them." So inutusan isang araw si David lang kanyang ama, magdala ka ng tinapay at keso dun sa kampo at makibalita ka kung ano na nangyayari sa mga kapatid mo. Now Saul and they, all the men of Israel, were in the valley of Elah fighting with the Philistine. So David rose early in the morning, left the sheep with the keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him. And he came to the camp as the army was going out of the battle and shouting for battle. Shout lang sila ng shout. For Israel and the Philistine had drawn up in the battle array army against army. Ayan, nagigirian na talaga sila. And David left his supplies in the hand of the supply keeper, ran to the army, and came and greeted his brother. Then as he talked with them, there was the champion, the Philistine Gath, Goliath by name, coming from the armies of the Philistine. And he spoke according to the same word, pareho, araw-araw, 40 days, 40 nights. Lagi ito ang sinasabi ni Goliath sa mga Israelita. So David heard them, and all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. So the men of Israel said, "Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel. And it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches, will give him with his daughter, and give his father's house exemption from taxes in Israel."
Okay, nag-uusap-usap na sila. Meron bang mga tao dyan na lalaban dyan kay Goliath na yan? Kasi pagka daw nanalo, pag daw may lumaban, ipapakasal daw ni Haring Saul yung kanyang magandang anak at saka yung buong pamilya daw exempted sa tax. May tax na noon, ha? May tax na. Alright. So ito naman si David, naging interesado. Okay, sa verse 26, and David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done for the man who kills the Philistine and takes away the reproach from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Ano daw ang ibibigay pagka natalo? At sino ba yung hindi naman tuling Pilisteo na yan na nang-iinsulto ng mga tao ng Diyos? And the people answered him in this manner, saying, "So shall it be done for the man who kills him." Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men. Nauliligan ni Eliab na nakikipag-usap itong si David. And Eliab's anger was aroused against David and said, "Why did you come here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness?" Ba't ka nandito? Kanina na mo naman iniwan yung mga konti nating tupa doon. Sabi niya, "I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle." Kilala kita. Hambog ka eh. Nandito ka na naman para makakita na naman ng gera. Sabi nung kuya niya, pinapagalitan siya. And David said, "What have I done? Anong ginawa ko? What have I done now?" Sabi niya, "Is there not a cause?" Wala bang rason? Ba't ako nandito? Sabi niya gano'n. Then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first one did. Now the words which David spoke were heard, and they reported them to Saul. So narinig ng mga tao na itong si David interesado na lumaban, inireport nila kay Haring Saul. No? Then David said to Saul sa verse 32, "Let no man's heart fail because of him." No? Sana walang panghinaan ng loob dahil lang dyan sa higanting yan. "Your servant will go and fight with the Philistine." And Saul said to David, "You are not able to go against him." Hindi ka pwede na makipaglaban dyan. "For you are a youth, and he a man of war from his youth." Bata ka pa eh. Pero itong higanting ito, bata pa, nanggegera na, nasa gera na, lumalaban na, nakikipaggera niya. Sabi sa kanya, sa 34, "But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by the beard and struck and killed it." Naintindihan niyo yung sinabi ni David? Buti naman. Haba-haba rin to Hindi niyo maigin. Alright, sabi sa 36, "And the servant has killed, and your servant has killed both lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them." Ang dami ko nang pinatay na mga leon. Pinapatay ko nga, binubuha ko yung mga bibig nila. Nire-rip ko lang yan. Ganon din ang ipagagawa ng Diyos sa akin dyan sa Pilisteo na yan. Sabi niya, "Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of the Philistine." And Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Wala naman mawawala sa kanya. O siya, ikaw pangahas ka, hala, sige, go. Sila nga, ang tatapang nila Mga bihasa nga sa gera yun Nandun sa tent, nakikipaggiri lang. Tsaka, nakikisigaw lang. Wala mang gera talaga. O sige na, ikaw na, go. So sabi doon sa verse 38, "So Saul clothed David with his armor and put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off." Sa totoo lang, malaki yung mga gear na yon para sa kanya. At mabigat pa. So nung lumalakad siya, hindi siya sanay Shepherd lang siya. Wala naman siya talagang daladalang mga armor pag nagbabantay siya ng tupa. Naaasiwa siya. So hinubad niya na lang. So then he took his staff, sa verse 40, in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in a shepherd's bag, in a pouch that he had, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Yun lang ang dala niya, 5
makikinis, na bato at yung kanyang sling. Ano sa Tagalog ang sling? Tirador. Ano pa? May isa pang Tagalog dyan eh. Paltik? Iba naman yung paltik. Sige, tirador. Parang iba yung paltik. Ayan, so the Philistine came and began drawing near to David. Alright, at nung makita nitong si Goliath, itong si David, sabi niya sa verse 43, so the Philistine said to David, am I a dog? That you come to me with sticks? Ano ba ako aso? Na ipapadala niyo sa akin ay patpat? Parang aso na humahabol sa patpat, hindi ba? Yun yung konsepto ni Goliath kay David. Ano ako aso? Napapadala niyo ako ng patpat? And the Philistine cursed David by his gods. Sinusumpa niya si David. And the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Then David said to the Philistine, you come to me with sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Ikaw pumupunta ka sa akin, kumpleto ka ng armas, pero ako, pumupunta ako sa iyo, makikipaglaban ako sa pangalan ng ating Diyos. Amen? This day, the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in all Israel. Okay, then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord. Yung mga may deadlock dyan. The battle is the Lord. Sabi ni David, no? Then David put his hand in his bag, took out a stone, and slung it, and struck the Philistine in his forehead. Nung kanyang winasiwas ang kanyang tirador. Tinamaan sakto sa noo. Alright, the stone sank into the forehead to the point na bumaon yung bato sa noo ni Goliath. Gaano kalakas yun? Yun ba'y kaya lamang ng lakas ni David? Hindi, palagay ko habang siniswing niya yun. The Lord is doubling, tripling His strength such that nung nirelease niya yung stone na yun, bumaon sa noo ng Pilisteo. So David prevailed, sa verse 50, over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Napatay niya, wala namang pamatay na sandata si Haring David. Sa verse 51, therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword, mismong yung sandata, yung napakabigat na sandata ni Goliath, took his sword, drew it out of his sheath, and killed and cut off his head with it. Sa sariling sandata ni Goliath, yun ang ginamit ni David, pinutol ang ulo ng Pilisteo. Ayan, and when the Philistines saw that their champion was dead, they fled, nagtakbuhan, na-break yung deadlock, meron ng umurong, meron ng tumakbo. Deadlock sila, hindi ba? Walang nananalo, wala rin namang umuurong. Pero nung naputol ni David yung ulo, tumakbo na in surrender. Yung mga Pilisteo, na-break yung deadlock. So verse 52, now when the men of Israel and Judah arose and shouted and pursued the Philistine as far as the entrance of the valley to the gates of Ekron, and the wounded of the Philistine fell along the road of Shamim, even as far as Gath and Ekron, then the children of Israel, so verse 53, returned from chasing the Philistine, and they plundered their tents. Naisip ko nung binabasa ko to, Lord, pag may deadlock, pag nawasak yun, marami ka palang blessing na naghihintay sa buhay mo. Kaya pala may deadlock. And I also want to expose this morning that the spirit behind, that primary spirit behind every deadlock is the spirit of intimidation. I saw that in the Bible. Wala namang ginawa itong si Goliath eh. Hindi rin naman siya nakikipag-battle eh.
For 40 days and 40 nights, morning and evening, lalabas siya, sisigawan niya yung mga tao ng Israelita, tatakutin niya, wawasakin niya ang loob, i-discourage niya. He was just intimidating them 40 days and 40 nights. Tingnan niyo yung deadlock niyo ngayon. Bakit ba hindi ka makakilos? Meron namang mga paraan. Hindi mo magawa. Pwede naman, pero hindi mo kayang gawin. Why? Because there's a spirit of intimidation that is around it. That's the primary spirit behind every deadlock. May nang i-intimidate sa'yo. At hindi yan galing kay Lord. Parang si Goliath yan sa deadlock pumapasok. Bigla yang sumusulpot to discourage you. Wasakin ang loob mo. Sirain ang kalooban mo, tiwala mo sa Diyos. It's just intimidating you. Sabi mo sa katabi mo, ini-intimidate ka lang yan. Sino ditong interesadong magwasak ng deadlock niya ngayon? Taas ang kamay. Amen. I want you to take note 5 keys to breaking that deadlock. At ang spelling yon, ilalagay natin ang acronym ng TRUST. T-R-U-S-T. Social. May acronym tayo ngayon. Trust. The first word, na kailangan nating ma-realize in breaking the dead, that according to the scriptures na ating binasa, is take courage. Take courage. When Saul even discourages David, David took courage. Kahit na yung hari, nag-volunteer na nga siya. Hindi ka pwedeng lukilaban doon. Bata ka pa Dinidiscourage nga siya. Pero anong ginawa ni David? He remembered the track record of God with him. Inalala niya, hindi nung ako nakikipaglaban ako sa leon, nakikipaglaban po ako sa mga oso, sa mga wild beast dun sa ilang. Dinideliver po ako tinutulungan ako ng Diyos, binibigyan ako ng ganitong lakas. Binubuka ko nga yung mga bibig nun Pag meron hong kinain na sheep, kinukuha ko pa mula sa sa stomach na niya. Ganun po ako dineliver ng Diyos David encourages himself before the Lord. Tayo pag may deadlock, what do we do? Nagmumukmuk tayo gusto ko naman talaga kaya lang wala akong magawa Take courage. Remember God's track record. Meron bang kabutihan naman ng Diyos na ginawa sa buhay niya? Meron ba? Sino dito ang meron namang ginawang mabuti ang Panginoon? Tas ang kamay. Ayun Pag dumadaan ka sa mga sitwasyon ng buhay mo, alalahanin mo na minsan naman, 2 beses, 3 beses, 10 beses, 100 beses at ulit, tinulungan ka na rin naman ng Lord. Kung tinulungan ka niya noon, tutulungan ka pa rin ng Diyos ngayon. Amen. Huwag mong kakalimutan yan. Take courage. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, baka nakakalimutan mo Paalala, ang gamot sa kalimot ay paalala. Baka nakakalimutan nyo. Minsan na rin naman tayong tinulungan ng ating Panginoon. Noon naman, wala kang pera. Hindi ba? Naghimala din naman ang Panginoon sa'yo. Kalabitin mo ulit ang katabi mo. O kaya man sarili mo, baka nakakalimutan mo. May sakit nga ako ngayon. Baka nakakalimutan mo, noon naman napagaling ka na rin ng Lord. Kalabitin mo. Kalabitin nyo yung sarili nyo. Baka nakakalimutan. Take courage. Sabi sa verse 32, let no man's heart fail because of Him. Huwag mong hayaan na yung puso mo manghina dahil lang meron kang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo madisposisyonan. Deadlock kasi. Take courage. Take courage. David remembered God's track record. Huwag kang susuko. Take courage. Huwag kang titiklop. Huwag ka aalis. Amen? Huwag mo sumpain ng Diyos. Huwag ka magtampo kay Lord. Take courage. Take courage. The second thing na pwede nating matutunan in the scripture, number 1 is what? Take courage. Letter R, release the word. Release the word. Gusto niyong ma-break yung deadlock?
Release mo yung word. You take courage, wag kang masisiraan ng loob, then you release the word. Pakawalan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. You have to release the word of God. When David saw Goliath, he confessed and released God's word in their situation. Sa verse 37, sabi niya, my God will deliver. Sinabi niya yun. Hindi niya sinabi, my God may deliver me from this situation. No, he said it with certainty that he will deliver. He started releasing the word of God in their deadlock situation. Sa atin, pag nade-deadlock tayo, anong nire-release natin? Ano kaya ang sinasabi natin? Kung may problema, meron ka sitwasyon na hindi mo maporma-pormahan, hindi mo talaga madisposisyonan. Anong lumalabas sa bibig natin? Wala na, hindi na talaga pwede. Hindi na natin ito magagawa ng paraan. Talo na tayo dito. Palagay ko hindi na talaga. Siguro hindi ito para sa atin. Siguro talagang mag-give up na tayo. Wala na, wag na natin, wala na siguro. Ba't ang tahimik niyo? Ilan sa atin dito ang pag merong ganyan, you will start to confess the word of God. You will refuse to yield to defeat. Release the word. Yung iba sa atin, pagising sa umaga, pambihira naman, ito na naman, may problema na naman ako eh. Dami ko nga problema eh. Ito nga eh. Kamusta ka na? Walang-wala nga ako eh. Wala eh. Oo nga, hirap na hirap nga ako sa buhay ko ngayon. Kaya kahirap na hirap yan ang sinasabi mo eh. Kaya totoo yung sinabi ng Bible that we need to bridle this tongue. Such a small member of our body, pero full of evil. Punong-puno yung dilang yan pagka yan pinakawalan nyo. Talaga kung ano-ano sasabihin yan. You have to bridle your tongue. Sabihin mo sa katabi mo, pag-ingatan mo yung dila mo Ingatan mo yan. Ang liit na miyembro niyan, pero grabe gumawa ng gulo yan sa buhay mo. Yan, dilang yan. Sino may mga dila dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ang bira. Pag-ingatan mo yung dila na yan. Pag wala namang sasabihing mabuti, paano yun? Pag kinamusta ako, may sasabihin ka bang mabuti? Wala nga eh. Kamusta ka na? Tame that tongue. Napaka-deadly ng dilang yan eh. Kesa naman ang palalabas may puro angal naman sa buhay, kahit naman pakawalan mo yan, walang mababago sa sitwasyon mo. Lalo pang sasama. Ingatan ng dila. Ang ikatlo na bagay into breaking this deadlock, ano yung una? Take courage. Number 2, release the word. And number 3, you undertake the challenge. Undertake it. Si David, he is the only one who took the challenge of the Philistine. Siya lang ang nag-respond. And mind you, hindi naman siya bahagi ng armies of Israel. Nautusan lang yan bumili ng suka. Nadaan lang yan, di ba? Naulinigan niya, ano daw ang gagawin pagka natalo yung mga Pilisteo? Ano daw? Ipapakasal daw yung napakagandang anak ng hari. At yung buong pamilya daw, exempted sa tax. Talaga? Interesado siya, bakit? Kaya siya hirap na hirap magpastol sa ilang para may pambayad sila ng tax. So nakita niyang oportunidad yun, Kung may exempted nga naman ako sa tax, pambira, gagang na yung buhay ko bilang shepherd, David was the only one who broke that deadlock. Siya lang ang nag-respond. And mind you, nakita niyo yung marami dun sa kampo nila na kameron lang Ang titipo ng mga tao yun, pero nandun sila sa camp, sa tent. Puro lang nanginginig. Puro lang natatakot. Puro lang nadi-discourage. Wala namang ginagawa. Are you in deadlock? Meron ka bang deadlock situation? Harapin mo yan at kumilos ka.
Hindi po pwede na mawasak yung deadlock na yan na nakanganga ka lang sa bahay. Tapos na po ang konsepto ni Juan Tamad na humahanap ng bayabasan at doon nga. Hihintayin na ang bayabas ay lumaglag sa kanyang nangangawit na panga. Tapos na po yun. You have to confront it. Hindi mo pwedeng iwasan. Kailangan i-confront mo ang problemang yan head on. Hindi mo pwedeng i-assign sa iba. Pwede ba ikaw na lang umarap dyan sa problema, hindi mo kaya yan eh, ikaw na lang oh. Hindi, ikaw yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. At kailangan mong kumilos, Pastora Weng, pwede bang ipag-pray ko na lang? Alam niyo naman ako prayerful eh. Ang daming problema, pag pray ko na lang, magpa-fasting ako, 40 days fast. Salamat po sa mga gusto mag-fasting. Talagang meron po tayong makukuha sa fasting. Bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, pero kailangan mo pa rin kumilos. May pananampalataya naman ako, Pastora Weng, I will believe God for the impossible. Sabi po sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Kaya kahit na meron kang matinding pananampalataya, hindi mo naman aaksyonan, wala rin. Sino dito ang gustong mawasak ang deadlock niya? Taas ng kamay? Amen. So tayo po ay kikilos. Ano yung susunod? S. Stand your ground. Okay? Tumindig ka sa teritoryo mo. Sa verse 51, David stood over his enemies. Tinapakan niya. May problema ka ba ngayon? Tapakan mo yan, tapakan mo. Sabi ng iba tumapak. Tapakan mo. Tapakan mo. Natatakot po kasi ako kasi baka magalit ang devil. Tapakan mo! Salamat po sa paglilinis ninyo ng carpet. Thank you very much. David stood over the body of the Philistine whom he has slew, na napatay niya. Okay? Tapakan natin, we must prevail. Ano yung una? We take courage, we release the word, we undertake the challenge, and we stand on our ground. Tumayo ka dyan, tapakan mo. Remember your possession of blessing. When you prevail against your enemy, you have to remember your possession of blessing. Hindi ako nasa ilalim, Lord, nasa ibabaw ako. Sabi sa Deuteronomy 28, that we will be the head and not the tail, above only and not beneath. Remember your possession of blessing. Wala ka sa ilalim. Yung demonyo dapat ang nasa ilalim. Yung problema mo ang nasa ilalim. Ikaw dapat ang naghahari sa problema mo, hindi ang problema ang naghahari sa'yo. Amen? Ano yung letter T? Take courage. Letter R? Release the word. Letter U? Undertake the challenge. And then yung S? Stand on your ground. And letter T? Triumph with spoils. Pag nagtagumpay ka, sisiguruhin ng Panginoon na merong kang bit-bit na malaking pagpapala, kaya mas malaking problema, mas malaking pagpapala yan. Amen! Yung iba mali ang isip sa problema. Ay, ako, Panginoon ko, malaki ng problema ko. Makahanap nga din ng belt na kagaya kay Robin Williams. I am so depressed. Wala akong matibay na belt, lubid na lang, lubid. Asan bang pinakamatibay na poste ng bahay namin? Huwag mo bakasan ang buhay mo.
Malaking problema. Sino may malaking problema dito? Yan, totoo ha, malaking problema. Tas ang kamay! Wow, yung malalaking problema dito, malaki ang blessing ninyo pagkatapos niyan. You have to renew your mind with your problems. Hindi katapusan ng mundo pag may problema. Tingnan nyo, malaking problema ko ha. Sige. Sa dulo nito, ang laki ng blessing ko. Iniisip ng iba, malaking problema ko pa. Hindi ko na to kaya. Ano bang gagawin ko? Huwag kang mataranta. Isipin mo, mas malaking problema, mas malaki ang blessing na bibigay sa'yo ng Panginoon. So what happened to, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. What happened to the armies of Israel? Nung naputol ni David yung ulo ni Goliath, nagtakbuhan sila, hindi ba? Iniwan nila yung tent nila eh. Doon sa tent nila, lahat ng kayamanan ng mga Pilisteo sa bawat teritoryong sinasakop nila, dala-dala lagi nila yun. Di iniwan nila. Sinong nakinabang? Ang mga tao ng Diyos. Kaya dito, lahat ng may mga problema, humanda kayo pagtapos yan, ang dami-daming blessing na naghihintay sa atin if we prevail and break free from that deadlock. Amen? Kung bibigyan natin ng panibagong isip ang ating mga deadlock ngayon, we have to trust God. Take courage, we release the word, we undertake the challenge, we stand on our ground, and we triumph with spoils. Sino po sa inyo sa umagang ito ang gustong magwasak ng mga deadlock sa buhay nyo? Tumayo po kayo sa inyong mga paa kung gusto nyong magwasak ng mga deadlock na yan. Sigurado ba kayo na gusto nyong wasakin yan o gusto nyong mag-stay pa kayo dyan? Kung desidido kayo, stand on your feet. At kanina yung natutunan natin, pag may problema kayo, you have to remember your position of blessing. Tapakan natin yung mga problemang yan. Tapakan nyo, durug-durugin nyo, tagtarin nyo. With all might. Amen. Yung ibang hihinhin talaga magtapak. Amen. Tapakan nyo yan. Make it a prophetic gesture na, Lord, ito mga problemang to, nasa pa. Sige, isipin nyo mga problema nyo, mga deadlock nyo, lagay nyo sa paa nyo. Ito. Amen. Amen. We need to break free from that. Amen. At ngayon pong hapon na ito, no, kung kayo po ay talagang nagnanasa, no, na mawasak ng Panginoon sa tulong ng Diyos sa mga deadlock na yan, you want to break free from that deadlock, nais po namin kayong ipanalangin at this point. Amen? So let this be a prophetic action. Tinapakan nyo na, di ba? As you come here in front, make it a prophetic action of a step of faith. Umalis ka. Kasi sa deadlock, walang nag-a-advance. Wala ring tumatalikod. If you want to break free, advance in your steps. Come on, pwede po kayong mag-advance kayo ng step. Come to the altar. Come to the altar. Sige, let's break those deadlocks. Yan, ang tagal na ng deadlock na yan eh. Ang tagal na yan, di ba? Sige, umabante tayo. Come on. Abante. Praise God. As we come to the altar, the Lord is seeing our hearts. Nakikita ng Panginoon yung mga puso natin. Nakikita niya how determined are we, no, in breaking that personal deadlock sa buhay natin. And probably yung iba sa atin, ang tagal nyo na dyan. At probably hindi nyo na rin alam kung paano nyo didisposisyonan yung mga sitwasyon na yan sa inyong buhay. But this morning, this word is for you, that we're gonna break free from the deadlock. Amen? As you come here, you're breaking deadlock. You are making a step of faith. Lord, ang tagal ko na dito eh. I don't even know how, kung gaano nakatagal, hindi ko na maalala, Lord. Kung ano-ano ng dami kong ginawa, hindi ko na maalala, Lord, but I'm still stuck in this situation, in this circumstance, in this problem, in this weakness, Lord. Sa sakit, Lord, nandito ako. Praise God. You know, some of you came here with such triumph in your heart. But some of you with tears in your eyes. But only God at ikaw ang nakakaalam kung anong deadlock yan. But let's make a consensus, a decision this morning. We want to break free of the deadlock, Lord. Lift up your hands to God, please. Lift up your hands. Father, in the name of Jesus,
These people are yours, O God. They are yours, Lord. And Father, we thank you that we acknowledge that apart from you, we're nothing. And Father, we thank you, God, Lord, for depositing in us faith that will prevail, O God. And Father, this morning, we are deciding, O God, that we will do the things that you have set for us to do, O God. Lord, we will take courage, O God. Lord, yung mga tao na nandito, who are being discouraged, oh God. Yung nawawasak na ang kanilang kalooban, Lord, sa mga nangyayari. Father, I speak comfort, oh God. Lord, you are the God of all comforts. Palakasin niyo po lahat ng mga taong nandito, Panginoon. Alam niyo po, ang tindi, the gravity of our situation, oh God. Lord, courage, oh God, Lord. Strengthen your people, oh God. And Lord, salamat po. We release your word, oh God. That Father, today, you will deliver your people from all our troubles, oh God. Malaki, maliit, imposible man yan, Panginoon, Lord. This day, oh God, we are making a choice, oh God, Lord, and a decision. Witnessing, oh God, Lord, sa amin ang heavens, oh God, Lord, na kami ay nagre-release ng tiwala namin sa iyo, Panginoon. At tinatanggap namin today, Panginoon, Lord, na kami ay tutulungan mong makalaya, Lord, sa aming mga deadlocks na yan, Panginoon. Oh, we bless you, Lord. And Father, Lord, salamat po, Lord, na sa umagang ito, Panginoon, Lord, we will be standing on the firm ground, O God, of our possession of blessing, O God. Lord, na kami ay nasa ulo at kami ay hindi nasa buntot. Lord, kami ay laging nangunguna at hindi kami mahuhuli, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, you will reverse, Lord, our situation, O God, Lord. Yung mga nasa parada, Panginoon, Lord, na mga kapighatian, Lord, you will join us all, O God, Lord, to the parade of the victors, O God. Parada ng mga mananagumpay, Panginoon, Lord. And Father, surely, O God, Lord, Father, we thank you, Lord, that at the end of our breaking this deadlock, O God, lahat ng nandito, Panginoon, Lord, kakamal kami ng napakalaking blessing, O God. We deserve that, O God. Father, salamat po, Panginoon, Lord, sa bawat babae at lalaking nandito, Panginoon. Lift up your hands to God. Come on. Lift it up. And I want you to shout a shout of victory before the Lord. Lahat ng mga shout nyo, we will do it in unison. Okay, I will count. 1, you will shout hallelujah as loud as you can. 2, 3, shout hallelujah! 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 We bless you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, worship the Lord. Worship the Lord. Oh, we bless you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Hindi ko po kayo malilay hands because you're all so many. The Lord touch you. The Lord heals you. The Lord deliver you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, salamat po for your mantle of anointing sa lahat ng mga tao na nandito. You will touch each and every one of them, Panginoon. Salamat po sa buhay ng lahat ng mga pumunta rito sa harapan, Panginoon. Lord, you know them individually and you will honor their faith, O God. Father, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we say, Amen!